Lagi tayong politika. Siraan mo na banatan dito po. Sawang-sawa na ako. Ang totoo lang, wala pang nararating ang ating bansa. Wala pa po tayo nararating. Lahat tayo utang. Huwag na tayong magsisihan kasi ganito, kasalanan ni ganito. Ganito, kasalanan ni Pangulong ganito. Allahu Akbar. Alam nyo, mga kapatid, ang utang po natin ngayon, lagpas na sa liig natin. Yun yung problema eh. Totoo naman. Nangungutang. Diba? Tapos, yung utang, naa-apply ba sa bansa? Or nandun sa bulsa? KO! Minsan, may pakulo, sasabihin build ko, no? Pero kanino, sino yung nakinabang? Biglang angat yung mga kulto, di ba? Biglang angat yung mga kulto. Biglang nagkaroon ng mga ari-arian, may mga helicopter pa. Nakakapagtaka nga eh. Di ba? Nangungutang, tapos sila-sila lang yung mayaman, imbis na ang bansa ang paunlarin. Di ba? Mga kulto ang yumayaman. Digong. Hi. Hello. Tapos ito si Ruben Padilla, magmumura-mura. Diyan, kunyari, sawa na daw siya sa politika. Diba, may pamura-mura nang nalalaman eh. Ko sa inyo. May pamura-mura na pong nalalaman. Si Padaplin. Diba? So, ito po yung bibigyan natin ngayon na reaksyon. Itong mga lumalabas sa bunganga nitong Ruben Padilla nito. Kasi halatang halata po, ang sabi niya dito, wag na daw po tayo magsisihan, nakasalanan ni ganito, ganyan. Ano bang gusto mo? Puriin namin si Digong. Ayaw nga namin kay Digong eh. Bakit mo ba ipipilit sa amin yan? Padilla. Tapos sabi pa niya dito sa speech niya, di na daw kailangan ng talino. Ha? Di kailangan ng talino dyan sa Senado? Di ba kailangan talaga? Bakit? Kasi wala ka nun. Anong gusto mo? Yung maupo ng mga senador dyan, mga bobo. So, ayun po mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon. Syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong dito, meron po tayong kumbaga Facebook page. Ito po. Yan. Ballpoint Man 2.0. Syempre, kung hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page, huwag mong kalimutan i-follow. Meron din po tayong Team Birador. And syempre, may TikTok din po tayo mga pre. Okay? So, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, ito na mga pre, no? At bigyan na po natin ito ng reaction, itong mga pinagsasabi, nitong walang alam, no? Walang alam sa batas na si Ruben Padilla. Tingnan mo. Tayong politika. Siraan mo na banatan dito po. Puro daw tayo politika, siraan dito, banatan doon. Napamura siya. Sino ba kasi yung naninira? Sino ba kasi yung namumulitika? Di ba yung kampun mo, Padilla? Ha? Yung mga kasama mo, pinagtatakpan mo pa nga eh. Huwag kang magmura-mura dyan. Kala mo naman kung sino eh, no? KO! Kunyari, apektado. Yung pala, acting lang, artista nga eh. Kailangan mong umakting. Galingan mo. Diba? Galingan mo yung pag-acting para naman marami kang mautok. Nasabihin ng mga Pilipino, ay stress na nga si Ruben Padilla kasi puro na lang bangayan yung nangyayari ngayon. Yung pala acting lang. KO! Tangina. Tuloy natin. Ang totoo lang, Sawang-sawa na daw po siya sa bangayan, awayan. Pagsabihan mo yung mga Duterte. Pagsabihan mo yung kampo ng demonyo na sinasamahan mo. Sawa ka na pala eh. Diba? Ganun lang po kasimple. Wag mong wag mong konsintihin.
Kausapin mo, sabihin mo, ay, pwede bang tigil niyo muna yung paninira sa mga Marcos kasi yung mga Marcos mababait yan eh. Matitino yung mga yan. Huwag niyo namang sirain ng sirain, 'di ba? O kung kayo ang tingin niyo sa sarili niyo mura na magmanablahay og naong, kamo na lang. Sabihin mong gano'n, Ruben Padilla. Kasi sawa ka na, 'di ba? Ay di gawan mo ng diskarte. Gawan mo ng diskarte para matigil na yung mga bangayan na yan. 'Di ba? Huwag kang mag-aisig pa-atik diya. KO. Drama ka pa eh. Wala pang nararating ang ating bansa. Wala pa po tayo nararating. Wala pa talaga kasi sa panahon ni Gloria bumagsak yung ating bansa. Then pagpasok ni Pinoy, unti-unti sana tayong nag-improve. Pagpasok ni Digong, lalong bumagsak yung bansa. Anong mararating natin dyan? Naging dugyot yung Pilipinas pagpasok ni Digong. Oh. Eh ngayon, yung gusot ni Digong, mga problema ni Digong, ang Pangulong Bongbong Marcos yung nagre-repair ngayon. 'Di ba? Nasa proseso pa lang tayo ng pagpapagaling. Kasi sugatan yung ating bansa. May sugat. Pinapagaling pa. Kasi yung namumuno noon, walang pakialam sa sugat. Siya pa nga mismo yung sumusugat eh. Palala ng palala yung sugat, di niya ginagamot. O ang nagagamot ngayon, yung Pangulong Bongbong Marcos. Ando na tayo sa proseso ng pagpapagaling. Kaya yung 6 years ni Pangulo, kulang pa po yan. Kulang na kulang. 'Di ba? Sinong sisisihin natin? Padilla? Sino? Si PBBM ba? O si Digong? Huwag mong sabihin wag na tayo magsisihan. Di mo maiwasan yan. Kasi merong isa na maka-incheck na nagsumira ng bansang ito. Tuturuan mo pa ang isang bobong katulad mo? Didiktahan mo kami? Nasasabihin mo wag na tayo magsisihan? Bobo ka lang! Hindi pagmumura yung bobo ha, sadyang ikaw yun. Bobo ka lang! Bakit mo kami tuturuan? May sarili naman kaming pag-iisip. Utak. Tapos, ang magtuturo sa amin, bobo? Hindi, kami sasama sa bobo. Kasi magiging bobo din kami. Mas mabuti nang sumama ka dun sa mga matatalino kasi may impluwensyahan ka ng katalinuhan nila at kasipagan nila. Diba? Utang. Huwag na tayong magsisihan eh. Kasi ganito. Huwag na daw tayo magsisihan. Eh, di ikaw, sabihin mo yan sa kampo nyo, o huwag nyo nang sisihin yung mga Marcoses para hindi rin bumalik sa atin yan. Kasi yung binabato natin sa kanila, nagbabounce eh. Tumatama din sa atin, dapat ganun. KO. Kasalanan ni ganito. Hindi, ganito, kasalanan ni Pangulong ganito. Allahu Akbar. Alam nyo, mga kapatid, Nag-Allahu Akbar pa. Isabi nga ni Sir Carbonell. May sinabi si Sir Carbonell sa iyo eh. Haram ka daw. Di ka daw totoong Muslim. Sir Carbonell yung may tawag sa iyo niyan. ang utang po natin ngayon, lagpas na sa liig natin. Ito. Sabi niya, ang utang po natin ngayon lagpas na sa liig. 'Di ba? Pero tingnan mo, kahit may utang tayo ngayon, malaki yung utang natin noon at ngayon. Tingnan mo, puno yung bulsa niyo, Ruben Padilla. Habang yung mga Pilipino naghihirap. May utang yung Pilipinas, pero puno yung bulsa niyo. Ano? Agree ka ba doon sa sinabi ko? 16 trillion na tayo. Kaya kahit na sinong humarap sa inyo na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya'y nag-aral sa abroad at nag-aral po. Ito. Babarahin niya, gusto niyang, babalik ko lang kaunti wait lang Natin ngayon, lagpas na sa liig natin. Nasa Mataas na daw po yung utang natin. Mataas na daw po yung utang natin. So, dahil mataas na daw po yung utang natin,
So kahit sino pa daw pong tumakbo na pinakamatalino, mataas yung pinag-aralan, wala daw pong magagawa kasi mataas daw yung utang natin. So gusto, parang naiintindihan ko si Ruben Padilla dito. Gusto niya sabihin na, mga bobo na lang kasi yung iboto nyo. 'Di ba? Kasi kung boboto kayo ng matalino, hindi rin naman masusolusyonan na mabayaran yung utang eh. Kaya yung iboto nyo, yung mga bobo na lang para lalo tayong bumagsak. Yun yung pagkakaintindi ko doon. 'Di ba? O, pakinggan nyo. Sa 16 trillion na tayo. Kaya kahit na sinong humarap sa inyo na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya'y nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan, eh nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utak dito. Ay! Yun. Hindi daw pinag-uusapan yung utak dito kasi bobo siya. Oh, wag daw tayong gumamit ng utak. Kasi bobo siya. Bobo ka, Ruben Padilla. Bobo ka. 'Di ba? Bibigyan ko kayo ng example. Ikaw mismo, gumawa ka ng sarili mong bahay. Ikaw yung gagawa, wag mong gamitan ng utak. Mabubuo mo ba yan? Tapos sasabihin mo, hindi kailangan yung utak dito? Kasi wala ka nun. Di mo kayang maging senador eh. Kaya gusto mong, ito mind conditioning na naman to eh, na, hindi, wag tayong gumamit ng utak. Hindi kailangan yan sa Senado, yung matalino, hindi kailangan yan sa Senado. Kailangan lang yung tulungan. Oh, wag na magsisihan, yun lang yung kailangan doon. Tangina. Kung hindi pala kailangan yung utak, 'di ba? Pwede pa lang mag-aral ngayon eh. Pwede pa lang mag-aral nang hindi nagagamit ng utak. 'Di ba? Pwede pa lang magsaing nang hindi naggagamitan ng utak. Pwede pa lang magsalita diyan sa harapan ng mga tao na hindi nagagamitan ng utak. Ay kung ganun, magkalit-silitsi tayo niyan. 'Di ba? KO. Magkalit-silitsi tayo niyan. Pwede na palang magnegosyo na hindi gagamitan ng utak. Yung mga na-mention ko na yan, mga basic lang yan. Nasa baba lang yan, ha? Eh, paano yung pagiging senador? Magsisenador ka? Wala kang utak? Ha? Yung sinasabi ko dito, paggawa ng bahay, pagsasaing, basic lang yun. Kung hindi mo gagamitan ng utak yun, kahit basic yun, sasablay ka dun. Diba? Eh, paano pa pag senador ka na? Tapos hindi mo pagagamitan ng utak. Anong mangyayari? Kaya nung nag-speech si Ruben Padilla, nagkaletse-letse eh. I invoke my privacy daw. Huh? Wala bang Tagalog dyan? Kasi mahina dito. Bobo! KO. Diba? Mind conditioning na naman itong strategiya ni Padilla. Oh. So, pag matalino ka, 'di ba? Dapat ang sabi ni Ruben Padilla, ay, matalino itong tao na 'to, wag tayo niyan, dapat bobo yung iboto natin. Kasi hindi naman kailangan ng utak sa Senado eh. KO. Agree ba kayo sa kanya? Sa mga pinagsasabi niya na hindi na kailangan ng utak diyan sa Senado. Eto. Utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utak dito. Oh, hindi pinag-uusapan na yung utak dito. Ano dapat yung pag-usapan? Ano? Kaya nga binigyan tayo ng utak para mag-isip eh. 'Di ba? Wala si Ruben Padilla, bangag na bangag talaga. Oo. Grabe yung pagkabangag. Hindi natin, ito yung isa sa sisira, magpapabagsak sa ating bansa. Bakit? Walang ambag to sa Senado eh. 'Di ba? Boboy. Pasensya na Ruben Padilla, di ako galit sa pagkatao mo. Pero sa mga lumalabas ngayon sa bunganga mo, diyan ako medyo kumukontra sa'yo. Kinukontra talaga kita diyan. Hindi ako agree sa mga sinasabi mo. Although sa pelikula, okay ka naman kasi siyempre pinapanood ka namin noon, no? Mga batang 90s. Pero pagdating sa Senado, iba kasi yung Senado, iba yung pelikula eh. 'Di ba? Iba.
Sa pelikula, magaling ka. Magaling kang artista. 'Di ba? Ang tawag nga sa'yo, idol. O bad boy, 'di ba? Pero pagdating sa Senado, naging kingkoy ka eh. Di ka pwede doon. KO. Promise, ako na nagsasabi sa'yo. Oh, Dahil lahat ng naupo, puro utang. Ano ngayon ang direksyon, mga kababayan ko? Ang direksyon natin, kailangan merong forma ang gobyerno natin na tama. Kasi ang problema, hindi na yung tao. Ang problema natin, yung sistema natin. Yung sistema natin, paikot-ikot, pare-parehas. Hindi ba kayo nagsasawa? Nakakasawa na ho. Makikibagay tayo sa bagong upo. May bagong dadating, makikibagay na naman tayo. Ang nangyayari sa atin, wala ho eh. Puro tayo pakikibagay. Ang oo. Wala namang namimilit sa'yo na makibagay ka eh. Gawin mo lang ng tama yung trabaho mo. Huwag ka lang maging protektor ng mga kriminal. Or tagapagtanggol ng mga kriminal. Walang problema doon. Diba? Ikaw lang yung nagsabi niya na makikibagay ka. Kasi in reality, pwede mong kontrahin yan. Pwede kang hindi makibagay. Halimbawa, yung namumuno sa bansa ay masama. Makikibagay ka ba? Noong panahon ni Digong, si Trillanes, Leila de Lima, nakibagay ba kay Digong? Hindi. Kinontra pa nga nila si Digong eh. Dapat ganun. Kasi mali naman talaga yung ginawa ni Digong noon. Patayan eh. Diba? Tapos ngayon, plastika. Plastika yun ni Digong. Plastika yun ni Digong, Ruben Padilla. Pakinggan po natin ito. Yung kaplastika ni Digong at Ruben Padilla. May papakita po ako sa inyo. Ito po. Isang video. Ito. Isang video. Yan. Panoorin po natin. Sir, may mga nagsasabi po na parang medyo opposition daw yung Duterte family nga po sa administrate. Sir, do you see it that way po na parang opposition? Sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda ng sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko Napakaganda ng sinabi. Pangulong Bongbong Marcos. Tapos? classify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung nagkaroon kami ng huling General Convention. Kasi ang ganda ng sinabi niya. Ano po yun, sir? Una, sinabi niya, hindi corrupt si Bongbong. Palagay ko, wala nang gaganda pa doon. Ano yun? Di ba ka-plastikan? Nakikibagay kayo? Kahit masama yung loob nyo? Anong tawag doon? Ka-plastikan. Di ba? Ang tanong ko nga dito, bakit sasama yung loob ng mga to? Maganda naman yung ginagawa ng ating Pangulo. Diba? Maganda yung ginagawa ng ating Pangulo para sa bansa. Tapos ngayon, mabubuisit kayo? Diba? Dito, at least pinakita ko lang sa inyo kung gaano ka-plastic si Digong at Ruben Padilla. Kasi noon, okay naman si Digong kay PBBM nung nagsasama sila ni Sara Duterte. Ang nakakapagtaka, nung nanalo na si PBBM, bigla silang nagkaroon ng PDEA leaks na gumagamit ko nun si PBBM, bangag ko nun si PBBM. Biglang may paninira. Kung noon pa lang pala, bangag si PBBM, na tumatakbo pa lang, alam mo naman pala yung may background na gano'n ng Pangulo, ayon sa'yo, dapat noon pa lang kinontra mo na. Pero bakit tahimik ka? Ayun yung tanong eh. Kasi ang plano, ganito. Mauupo muna si PBBM, tapos si Sara Duterte, after 2 years, sisiraan na nila yung Pangulo. Para ang papalit na maging presidente ng Pilipinas, si Sara Duterte. Ganon. Pero mukhang tagilid. Tagilid KO. Tagilid. Sige, tuloy tayo dito. Ang gobyerno ay hindi pakikibagay. Tandaan niyo yan.
Ang gobyerno ay isang direksyon na kailangan sumunod tayong lahat. Kapag hindi tayo sumunod, eto tayo. Oh, yun. Tama ka naman doon. Dapat talaga, kahit sinong maupo, susunod tayong lahat. Gobyerno ni Pinoy, PBBM administration, dapat sumunod tayo. Kaso hindi kayo sumusunod. Ikaw na mismo yung nagsabi niyan, pero hindi kayo sumusunod. Ikaw mismo yung sumira sa mga pinagsasabay mo dyan. Kahit yung team nyo ganun din. 'Di ba? Ang tanong dito, sumunod ba kayo sa mga plano ng administrasyon na to? Kasi yung plano ng administrasyon na to, kabutihan para sa lahat. 'Di ba? Kabutihan para sa lahat. Ang tanong, sumunod ba kayo? Yun yung tanong eh. KO. Eto ho tayo, baon sa utang. Baka akala nyo, Okay lang, baon sa utang yung Pilipinas, Ruben Padilla, walang problema. Mayaman ka naman eh. Yun na nga eh, yung problema eh, baon tayo sa utang tapos puno yung bulsa nyo. Okay lang yun. Okay lang, maghirap kami, Ruben Padilla. Basta ikaw nilagay namin dyan bilang isang senador. At least, nung naging senador ka, medyo, 'di ba? Puno na yung bulsa. Oh, pero baon sa utang yung Pilipinas. Okay lang yan, masaya kami para sa'yo. Masaya kami para sa'yo, Ruben Padilla. Kahit sabihin natin wala kang nagagawa dyan sa Senado, naging kengkoy ka lang dyan, okay lang. KO. Basta masaya kami para sa'yo na nagkaroon tayo ng isang senador na kengkoy dyan sa Senado. Diba? Tiis-tiis lang po tayo mga kapwa ko Pilipino. Oo. Ang masaya tayo para kay Ruben Padilla ha. Masaya po tayo. Naghihirap yung bansa, maraming gutom. Lalo na sa panahon ni Digong, pero sila, ganun, di ba? Mayaman naman sila eh. Yun ang importante. ang buhay nating lahat. Nare-restaurant tayo. Yun na nga eh. Kayo, pare-restaurant kayo. Diba? May mga Pilipino dyan na minsan isang beses lang kumain sa isang araw. Gusto mo, i-flex ko pa dito kung saan kayo kumakain, Ruben Padilla. I-flex ko ba? Yung mga ulam ninyo, yung mga kinakain ninyo, gusto ko i-flex ko dito. Sabihin mo lang. Next content ko yan. Po tayo, ang ekonomiya natin, utang ha. Kaya ho, pag kami lumalabas sa inyo, lumalapit sa inyong mga taga-gobyerno, mga naka-Amerikana, huwag kayong masyadong bumilib. Pahambol. Election na kasi, kailangan yung mga kasamahan niya manalo. Kasi lahat tayo utang. So ano ang solusyon? Ang solusyon ho, gumaya tayo sa mga bansang kapitbahay natin. Ano? In China? Sino ba yung mga kapitbahay natin? Japan, Thailand. Japan po kasi nasa kabila. Tayo na Southeast Asia tayo. ASEAN tayo, ASEAN. Yung Sayang, may cut yung video. Kinat ng ANC, no? Sayang. Siguro na-mention yung China dun. Ano bang kapitbahay natin? Di ba China? Nahiya ka pang sabihin eh. KO. saksakan ng talino. Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talino. Yan ha. Shoutout sa mga matatalino dyan. Wala daw pong nangyari sa mga saksakan ng talino. Kaya mas maganda daw maging bobo po. Pakinggan nyo. Yung saksakan ng talino. Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talino. Ninakawal lang tayo lahat. Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talino. Ninakawan lang po tayong lahat. Kaya ang iboto po ninyo, yung mga bobo daw po, kasi hindi daw po yan magnanakaw. Oo, yung mga bobo. Kaya si Digong, dahil bobo naman si Digong, tingnan mo si Digong, nakakulambo lang yan. Nakakulambo, tapos manghihiram lang po yan ng sasakyang pang kalawakan kay Kibuloy. Diba?
Ang tanong dito kay Kibuloy nga ba yon? Nakulambo lang si Digong. Yung cake niya, kanin lang. Ba? Oh? Dahil sa sobrang bobo ni Digong, kanin yung ginawang cake. Diba? Kaya ang hirap ngayon, mahirap po ngayon si Digong talaga. Maghihirap po talaga si Digong ngayon. Huwag daw po kayong bumoto sa mga matatalino. Diba? Ang grupo daw nila ng mga bobo yung iboto. Ganon. Yun yung gusto niyang palabasin dyan. Kasi itong mga pinapakilala ni PBBM, masyado nang matatalino to mga to eh. Kasi pag matalino daw, magnanakaw. Naniniwala po ba kayo dun? Na hindi mo kasalanan na maging matalino ka. Pero ang lahat ng matatalino, kung ang tingin mo sa kanila magnanakaw, dyan ka nagkakamali. Diba? Kung ang tingin mo sa lahat ng magnanakaw, matatalino, ay magnanakaw Ruben Padilla, dyan ka nagkakamali. Diba? Hindi ko alam ba't nagkaroon tayo ng ganitong klaseng senador na wala talagang utak. Dinamay lahat ng mga matatalino. O ako naman, pag magdama tayo, matalino ako sa dama. Kahit isang beses, di ka mananalo sa akin. Oh, matalino ako pagdating sa dama. Oh. So magnanakaw na ba ako nun? KO. Si ballpoint man ba, magnanakaw na, gano'n. Wag mong nilalahat yung mga matatalino, Ruben Padilla. Parang mga Pilipino lang, hindi mo pwedeng sabihin, parang mga Pilipino lang, hindi mo pwedeng sabihin, lahat ng Pilipino ay magnanakaw. Hindi lahat ng Pilipino ay magnanakaw. Lahat ng Pilipino ay masasama. Hindi mo pwedeng ganunin. Kasi hindi po lahat ng Pilipino ganun. Ha? Tandaan po natin, may Pilipinong masama, merong hindi. May Pilipinong magnanakaw, merong hindi. Diba? Sa mga inchik, ganun din. Hindi mo pwedeng sabihin, lahat ng mga inchik, mga illegal yan. Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Kasi may mga inchik na pumapasok ng legal dito sa ating bansa, meron ding illegal. Nagninegosyo ng illegal, meron ding negosyong legal. Kaya hindi mo pwedeng lahatin yung mga yan. Diba? Ganon din sa matatalino. Hindi mo pwedeng lahatin na sabihin mong magnanakaw. Diba? Paano kami maniniwala sa'yo? Sa isang katulad mo kung ganyan ka magsalita. Diba? Ang kailangan po natin, may common sense, May common sense ka ba? na naiintindihan na ang kailangan ng bansa, negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Yun. Nagparinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Pero sa panahon ni Digong, may trabaho nga. Nung nakaupo pa si Pinoy, may trabaho pa yung mga Pilipino. Pag upo ni Digong, imbis na madagdagan yung magtatrabaho, marami pong natanggal sa trabaho dahil sa COVID. Nagtanggalan dahil sa COVID. Bukod pa doon, ABS-CBN po, tinanggalan ng prangkisa at maraming nawala ng trabaho dahil kay Digong. Paano yun? Mukhang si Digong yung tinatamaan dyan sa mga pinagsasabi mo KO. Paano na yun, Padilla? May trabaho ba sa panahon ni Digong? Wala. Dami niyang tinanggalan ng hanap buhay. Daming nagutom. Wait lang po, may ads lang. Mabuti sana kung yung ayuda galing sa kita natin. Hindi naman ho tayo kumikita. Galing ho sa utang. Ganito. Galing sa utang yung ayuda. Okay? Paano mo nasisiguro na galing sa utang yun? May kinikita naman ang gobyerno taon-taon. Kasi nagbabayad naman po tayo ng tax Saan ba mapupunta yung tax natin? 'Di ba? Every 6 months, every year nagbabayad tayo ng ng tax natin, lalo na yung may mga negosyo. 'Di ba?
Ganon yun. Paano mo sasabing yung mga pera na yun na pinang-aayuda ay galing sa sa utang. Isa pa pag may baha, kailangan talaga ng ayuda, Ruben Padilla. Pag may lindol, pagputok ng bulkan, landslide, kailangan ng ayuda. Hindi mo pwedeng pabayaan yung mga yan. 'Di ba? Hindi ganoon. Hindi mo pwedeng pabayaan. Kahit sino maging presidente, namimigay ng ayuda yan. Tandaan mo yan. Ako po si Wala na akong paki sa'yo. Kung sinong pangalan mo matanda ka. Lumayas ka sa harapan ko. Layas! Ano akong paki sa'yo kahit sino pang pangalan mo. Bigla-bigla ka na lang sisingit dyan. KO. Diba? Paki ko sa'yo. Pakilala ka pa. Wala naman kaming paki sa'yo. Kaya lang po yung ating reaksyon dito sa video na to. Wag po tayong bumoto ng bobo ha. Matatalino po yung iboto natin. Mahirap po na magkaroon tayo ng senador na bobo. Yung matalino. Hindi lang matalino ha. Dapat iboto natin yung taong matalino, senador na matalino, na yung talino niya gagamitin sa kabutihan. Okay? Wag po tayong bumoto ng tao na matalino nga pero gagamitin naman sa pagprotekta sa mga Duterte, sa pagnanakaw, pagpapasok sa mga inchik. 'Di ba? Pagpalabas kay Kibulok. Wag po nating iboboto 'yan. Yan yung wag nating iboboto. Dalawang klase ang talino. Ang talino ng kasamaan at kabutihan. Kasi kung matalino ka, pwede mong gamitin sa kasamaan, pwede rin sa kabutihan. Diba? Katulad ni Marcoleta, matalino naman ito. Totoo yan, matalino po si Marcoleta, sa totoo lang. Kaya nga lang, yung katalinuhan niya, ginagamit sa panlilinlang sa mga Pilipino. Yun lang, sasabi ko dyan. So, yun lang mga pre, no? Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre, may TikTok din po tayo mga pre, Ballpoint Man 2.0. At meron pa tayong isang Facebook page, Timbirador. Ayan ha. Syempre mga pre, no? So, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan ha. So, abang-abangan nyo po kasi piplex ko po dito sa mga susunod na mga buwan yung mga iboboto ko. Okay? Ililista ko po yan kung sino yung talagang iboboto ko. Para at least makakuha din kayo ng idea. Kanya-kanya naman tayo ng iboboto. Malay mo, yung gusto ko, yung iboboto ko, magustuhan nyo rin. Okay? Pero straight tayo, PDP laban, wag natin iboto yan. Ibao natin sa basurahan yan. So, yun lang mga pre. Wag niyong kalimutang i-share ang video na to. Kita-kits po tayo sa susunod na video.